sa mga follower at sa mga viewer at sa aking mga solid follower at mga nagsisiporta kay Nanay Linda. Ito po, ipiflex ko lang po sa inyo kung ilan yung anak ko. Ito yung pinakapanganay, oh. Yan. Tapos ito naman po yung sumunod. Yan. Kala nyo lalaki, tomboy po yan. Tapos ito naman po yung pangatlo. Ayan ang mga anak ko, di ba? Lalaki. Yan. Ito na naman po yung pang-apat na pinaka-supportive. Yan. Di ba? Ganyan ang mga anak ko. Tingnan mo ng mga ano nila. At ito naman po yung pang-5. Guys. Yan. Kita nyo? Yan po yung pang-5. Yan. Ito naman po yung pang-6. Ay, pang ano pala to? Pang-4 pala ito. Si ano? Pang-4 pala yan, oh. Pang-4 yan, mga guys. Ito yung pang-5. Ayan. Tama. Pang-5, pang-6, pang-7 po ito. Ito yung kabunso, ano. Yan. Pinakita ko na sa inyo kung gaano karami anak ni Nanay Linda. Yan po sila. Yan. Yan po sila, ha, ang anak ko. Oh, ito yung aking libangan kapag ako'y nalulungkot sa buhay ko dito sa bahay. Ito lang po yung tinitingnan ko, parang kasama ko na rin sila. Ayan mga guys. Diba kasi huriwalay na po kami. Iba-iba na pong lugar ang tirahan namin. Ganun po talaga kapag lumalaki ang mga anak. Yan po talaga ang nangyayari. Iiwanan tayo ng mga anak natin. Ayan, mga apo ko naman ito. Ayan, mga apo ko. Lahat yan nakadikit sa pader. Kasi ito po yung tinitingnan ko pag was na nalulungkot ako. Yung pader namin. Mahilig po ako magdikit ng pader. Di ba? Titingnan ko lang sila, nandiyan naman sila. Oh. Ayan po ang aking nahalo din dito ang mga anak ko. At hindi niyo sa matanong mga guys. Ito po yung asawa ko nung maliit pa po siya, di ba? Bibo yan, oh. Bibo daw yan nung maliit pa siya. Ayan siya, oh. Tingnan mo. Parang walang kamuang-muang. Nag-ano kasi yan ng kasal. Ring bearer ata, yung tawag ata, ring bearer sa kasal ng kanyang tsahin nung kinasal. Wala na po yun, mga namayapa na po yun, mga tsahin niya. Yan. Ako po ay masinop sa mga ganyan. Tingnan naman po hanggang ngayon naitabi ko pa. Yan, hindi ko winala kasi alaala yan diba? Isang alaala. Yung mga ganyan, mga nung araw ni Kupong-Kupong na mas pinakamatagal na yan sa yan kasi wala na nga yung mga ikinasal na yan na nag-green bearer siya dyan ilang taon na po yung aking asawa ngayon? 68 na po. Bata pa po siya nung ewan ko ilang taon siya dyan, siguro nasa 6 na taon lang siya dyan no nag-ring bearer siya. Ayan po. Ayan pong picture na yan, may kwento kasi yan. Yung picture na yan mga guys, nung nabubuhay pa po yung ikinasal, na-stroke kasi yun. Ngayon, hindi ko po alam kung ba't ako tinatawag sa kanyang kwarto kasi hindi na po yun nakakalabas po ng bahay kapag binubuhat siya. Kasi na-stroke nga po siya, hindi na siya makalakad. Tinatawag ako at sabi ko bakit po? Kasi namasyal kami doon sa kanila, dinalaw namin sila nung may sakit.
Sabi niya, buksan ko daw yung aparador. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit ko po bubuksan yan? Eh baka mamaya kung ano ang laman yan. Sabi ko nga ganon. Hindi, basta buksan mo yung aparador na yan. Sabi yang ganon. O siyempre po, ako po, binuksan ko. Nandiyan naman siya nakatingin eh. Yun po yung ginawa niya kaya napunta sa akin yung picture na yan. Ngayon po, nung nabuksan ko na po ang aparador, ay pinakuha po sa akin yung envelope. Kuhanin mo yung envelope na yan, tapos buklatin mo yung loob. May picture dyan, yung ikinasal kami. Sabi niya ganun. Tingnan mo si Inda dyan. Sabi yung asawa ko nga yung Inda. Sabi, tingnan mo si Inda dyan. Oo nga po, nandito. Ano po siya? Ring bearer siya. Sabi ko nga ganun. Kunin mo yan, sabi yang ganun, para may kopya ka. Sabi yang ganun. Kinuha ko po, huwag mo ipapakita sa kanila, sa mga anak niya o sa asawa niya. Kasi buhay pa po yung asawa niya na yon. Huwag mo ipapakita sa kanila, basta isipti mo lang yan, sabi yang ganun. At least mayroon kang kopya niyan, sabi niya. So, ang ginawa po ng anak ko, ginawan single siya doon. Hindi kasama dyan yung, yung ikinasal. Pero may kopya pa po sa akin yan, naitago ko lang po. Yan lang po isiningil niya yan. Kasi nga ginawa ng sa internet, malaking picture kasi maliit lang po siya doon eh. Yan po ang nangyari diyan kaya napunta po sa akin, wala naman po ako kopya niyan eh. Ba't naman po ako magkakaroon niyan? Naibigay po sa akin bago po namayapa yun. Kaya okay, welcome to my vlog. Maraming salamat at good morning everyone. Yan. Ako talaga naghahanap ako ng maiba-vlog. Kasi siyempre naupo lang po ako dito. Wala po ako maisip. Mahirap kaya mag-vlog din. Akala nyo madali lang ha. Sabi ko sa mga lahat ng mga content creator at sa nag-uumpisa pa lang. Wag natin isipin yung hirap. Basta magtiyaga lang po tayo. Kailangan natin ng tiyaga. Kasi kapag wala pong tiyaga dyan, hindi naman po tayo maaano ni Met. Boss Met yan sa ating social media. Kailangan po tayo matyaga. Ayan po, wag po kayo susuko, magtiyaga po kayo para po kagaya naman po sa akin, ako po hindi sumuko, lahat po ginawa. Lahat ko naman po ginawa at lahat po na nambaba sa akin, hindi po ako nakinig sa kanila kasi po, ba't naman ako makikinig sa kanila? Anong pakialam ko sa kanila? Basta ako, lang ako. O, kahit mag-content sila ng hindi maganda sa akin, hindi ko yan pinapakinggan, hindi ko yan, minsan nga hindi ko titingnan yung nila, comment nila eh. Sabi ko, wala akong mapapala sa kanila, bahala sila. Basta ako, wala akong inaapakan na kapuang tao na nahihimik lang ako. Sabi ko, naggumagawa ko ng sarili kong diskarte. Kung paano ako makakadiskarte sa buhay ko, kahit ganito lang ako katanda. Ayan lang po. Okay mga guys, maraming salamat at good morning everyone. Ingat po ang lahat. Bye-bye!